Bawal na pa pumasok yung motor dyan, simbahan? Bawal yan. Kahit yung mga magpapablessing? Doon kayo sa likod. Ay, gayon, likod na. Pababa. Ay, putik. Grabe naman to. Di kaya sumubsub tayo dyan? Sobrang tarik na, no? Oh no! Yun, no? Itay, thank you, isang karangalan. Thank you, ingat po. Alright mga karebs, magandang umaga sa atin lahat. Medyo madilim pa at wala pang katao-tao. So ayun nga, ngayong araw, dahil linggo, walang pasok. Kahapon ko lang naisipan. So biglaan, iba talaga pagka biglaan, natutuloy. Kesa yung pinaplanuhan, no? Kaya naman mag-isa lang ako ngayon. Samahan nyo ako mag-rides. At pupunta tayo ng Marilake. Alright, ingat sa atin. God bless. Alright, tara, let's G! Ay, nakakamiss yung ganitong feeling. Yung mag-rides ng maaga, gumising ng mas maaga, mag-rides, solo rides, no? So, first time ko nga ginawa to. Ngayon, mas maagang gigising, solo rides. Usually, gumigising ako araw-araw, alas 6, minsan 5:30 dahil papasok sa trabaho. Pero ngayon, dahil sa rides, mas maaga pa. Malamig-lamig. Malamig-lamig. Wala pang hangin-hangin yan, ha. Malamig-lamig na talaga sa umaga. Pero grabe naman yung init pagdating na ng tanghali. Makikita natin mga kasabay natin yan mamaya, mga nagra-rides. Pagdating natin ng Marcos Highway, andyan makikita natin yung mga magra-rides yan papuntang Marilake. Sana naman walang huli sa Marilake ngayon. Pero parang madalang na lang na walang huli doon. Dahil nga kilala na yung Marilake na tambayan ng mga vlogger saka mga rider. Usually mga kamote. Siyempre, yung kalsada na yun kasi, yung venue na yun, praktisa ng mga rider na gustong bumengking-bengking, mga big bike, no? Kaya hindi talaga naiiwasan na walang aksidente kada linggo doon. Hindi ko talaga maintindihan yung feeling ko. Oo nga, solo rides lang tayo. Pero syempre, nakalaya tayo sa ating aula. At alam kong hindi ako solo rides kasi kasama ko kayo. Ayos. Woo! Okay, magpa-full tank muna tayo dito para sigurado. 4 bars pa naman tong ano ko. Kaso magpa-full tank na tayo para, di ba, hindi tayo maubusan kung sakali man. Malay mo wala tayong magas doon, mapasarap yung piga natin. At least nakapagpagas na tayo. Alright. Okay.
yun nga, pupunta muna tayo ng simbahan. Medyo out of way na tayo sa papuntang Marilake, no? Pero dito kasi yung dito ko kasi pinablessingan to si Blady nung bago pa siya. Kaya naman ngayon, unang ride sulit natin ngayong taon. At mag-isa lang tayo. At syempre, parang renew natin sa blessing kay Blady, no? Kaya naman naisipan ko na dito na lang ako magsisimba para naman mablessingan uli si Blady. Actually hindi ko naman siya papablessingan, parang gusto ko lang ipunta siya doon ulit, no? Naalala ko lang dito dati nung pumupunta-punta pa ako dito sa Antipolo, at tuwing mahal na araw dito talaga ako nagbabakasyon. Tapos pag may alay lakad dito, ilalakad namin yan simula dito, simula dun sa palengke hanggang doon sa simbahan na yun na pupuntahan natin ngayon. Grabe ang layo. Ang sakit sa binte. Siguro mga 2 oras mahigit, 2 oras kalahati yung nilakad namin sa alay lakad. Nakakapagod pero masaya dahil nga syempre mahal na araw. At hindi lang yon, maraming kasabay, hindi lang konti, napakarami talaga, napakaraming pila ng paglalakad. Chill lang talaga yung paglalakad. Siyempre mahal na araw. Yung basbasate ng sakripisyo ng Panginoon. Then ang struggle doon dahil sanay na nga kami, nasarapan na kami maglakad kahit masakit na yung lakad pa rin pauwi. Bali 2 oras mahigit na naman yung lakad nun. Kaya pag uwi ng bahay, wala, lupay-pay. Alright, kaliwa tayo. Ito, medyo familiar na to sa akin. Grabe, 3 taon na kasi bago tayo makakapunta ulit dito sa simbahan na to. 2020 pinablessingan ko to si Blady dyan. Ngayon 2024 na, so 3 taon na. Yun, kitang okay. Yun yung simbahan, dito nga. Yan, may mga dami ring panigurado, ang daming rider dito, ang daming nag-rides. At ang dami rin magpapablessing yan. Nung kami noon, grabe ang dami. Pero ang blessings dito, ang pagpapabless, nung kami, alas 9 yung labas ni Father. Kaya nung oras pa lang, malamang sana may misa para makapagsimba. Yun nga lang, baka bawal yung motor dito. Yun lang, sinarado na pala dito. Saan kaya pwedeng dumaan? Ang dami, karamihan dito rider. Dito tayo, sabay tayo dito. Sabay tayo. Boss, bawal na pa pumasok yung motor dyan simbahan? Bawal yan. Kahit yung mga magpapablessing? Doon kayo sa likod. Ay gayon, likod na. Dyan lang yan, no? Dire-diretso lang sa kanan. Ah, okay. Thank you, thank you. Para may pasok natin yung motor. Kasi ang hirap naman kasi mag-park doon, layo na lalakarin. Dito na lang pala. Okay, no choice tayo, parking tayo dito. Wow, pababa. Grabe, medyo matarik dito
Pababa na, bundok na talaga. Buti kakapalit lang ng brake shoe ko. Oh no! Pababa, ay putik. Grabe, pababa. Dito na. Saan ba pwede? Grabe naman to. Di kaya sumubsub tayo dyan? Sobrang tarik na, no? Ay gano'n, taga dyan ka? Saan ba pwede dumaan? May daan dyan, pero maliit. Pero dito, may waiting seat dyan. Ay yung may gate dyan? Diretso yan? Pwede pumasok dyan? So, pagbaba mo doon, tsaka lang ka. Okay, ito pala, no? Grabe yun. Dapat makapit yung preno mo dyan, ho? Oo, kasi tinan mo, hindi pantay yung ano. Wala lang ano yung pressure. Oo, kasi pag bumigay yung preno mo, yari talaga. Tapos may truck pa. Grabe. Sige kuya, dyan lang, no? Sige po, salamat. Grabe yun. Sobrang tarik. Tapos yung kalsada pa, lubak-lubak pa. Nako. Si kuya, taga dyan pala eh, sanayan eh. Kailangan laging presyungan mo dun, preno mo. Sabi ko na eh, may mga ganitong ano. Dito matarik din, pero hindi gaano. Dito lang dun sa isa. Kala mo biyaheng impyerno yun eh. Okay, nakalabas din tayo. Iyon oh. Nakalabas din. Wow, ganda ng tanawin dito. Okay, let's start. Let's start. Dito na magsisimula ang ating pigaan. Woo! Okay, so may naalala lang ako dito. 3 taon na mula nung hindi ko makakalimutang experience dito. So may kakwento lang ako sa inyo. Isang maikling kwento lang, no? So kaya hindi ko makalimutan yung rides dito dahil nga simula nung 2020, bago pa lang to si Blady, kakalabas lang, as in bago lang, siguro mga 1 week pa lang to sa akin. Naisipan namin mag-rides. At bago mag-rides, dun kanina sa simbahan na pinuntahan ko, dun ako nagpa-blessing nga kay Blady, no? Tapos pagkatapos nun, alas 9 na yun kami na nagpa-blessing doon. Nakarating kami dito sa Marilake dahil gusto namin ma-experience diretso rides na. So bali may kasama ako nung 2, 3 lang kami. Kasagsagan pa noon nung pandemya. Pero ano na yun, medyo lumuluwag na dahil nga pwede nang bumiyahe-biyahe at may mga daanan na nakasara dati dahil nga sa pandemya. Binuksan na tulad dito sa Marilake. Pero once na makarating nga kami dito, merong checkpoint, no? May checkpoint sila. Ano na yon, mga 11, mga bandang 11 na. Pagdating namin dun sa checkpoint, hinarang kami, bawal palang pumasok yung mga hindi residente at hindi walang sasadyain na lugar dyan pagdating sa may Marilake, no? So dahil nga bawal, hindi pwede, hindi kami pinayagan. Hinahanapan kami ng medical cert ba yun? Yung dating hinihingi ng ano pag sa quarantine, yung mga ganyan. So di ko na maalala masyado yung mga hinihingi nila. Kaya yun, hinantay namin. Antay-antay lang kami kasi sayang naman, gusto namin talaga mag-rides. First time ko lang nun mag-rides, no? Hindi pa ako nun sanay mag-motor dahil nga bago pa lang, first time ko lang din magkaroon ng sarili kong motor. Ito nga si Blady. Ayun nga, inantay namin ng ilang minuto hanggang sa sumapit yung tanghali, alas 12, break time. Nagsialisa na yung mga
bantay sa checkpoint. Actually yung bantay sa checkpoint nun is ano lang, mga barangay lang, sa barangay. So umalis na sila, syempre matigas ulo namin. Gusto rin namin experience tong rides, banking dito sa Marilake. At tumuloy na nga kami, no. Sarap na nung banking namin noon. Picture dito, picture doon, banking dito, banking doon. Wala pa gaanong mga rider noon dahil nga kasagsagan nung pandemya. Siyempre curious kami sa Marilake. Pare-parehas kaming first time lang makapag-rides dyan. Ang sarap sa pakiramdam. Then yun nga, sumapit na yung mga bandang alas 4 ng hapon. Pagdating namin dun sa may checkpoint nga, hindi namin naasahan na meron na naman bantay. Sabi namin, patay, kinabahan kami. Tapos naisip namin, dire-diretso lang tayo, wag natin pansinin. Ayun, sa kasamang palad, talagang pinahinto kami, pinatabi kami. Hapon na yon. Kaya yun, yung isa sa amin, yung isang kasama namin, tito ko, yung isa, meron siyang medical certificate. Kaming dalawa, nung kasama ko, wala, pero meron kaming lisensya. Yun, kumpiska yung lisensya namin, barangay yun. Ang masama pa doon, yung lisensya namin dinala doon sa sa Teresa, no? Ang layo. Dito yung kumpiska nung lisensya, tutubusin namin doon banda sa may Teresa na. Grabe, ang layo. 2 oras biyahe namin simula dun sa Quezon City. Kinuha namin yun. Linggo din yun nung nahuli kami. Tapos kinabukasan, Lunes, yung kasama ko may pasok na yun sa trabaho. Hindi na lang siya pumasok, syempre ang layo nung pipikapan nung lisensya. Tapos ako naman, natanggap na rin ako nun sa trabaho ko, pero wala pa akong pasok nun ng Lunes, Martes. Buti na lang sakto Martes yung pasok ko. Kaya yun, kinuha na namin. Grabe, ang layo. Talagang sulit yung rides namin. Kasi nga kinaumagan, ride pa rin para kunin yung lisensya namin. Hindi ko talaga makakalimutan yon dahil worst experience ko. First time kong mahuli ng ganon. First time kong may bigay yung lisensya ko sa iba. First time mahuli ng motor ko, dun siya na virginan. First time. Kaya kahit pa paano medyo nadala ako mag-rides dito. Sabi ko, first time dapat masaya. Masaya yung experience ko sa rides. Pero dismayado ako. Kaya medyo nadala ako noon mag-rides ulit, no? Kahit niyaya ako noon mag-rides, lalo na dito sa bandang to, sa Marilake, talagang nadala ako. Pero dumaan yung mga panahon, okay na, nakamove on na rin ako. Pero hindi ko pa rin makakalimutan. At yun ang first experience ko sa aking rides. At yun lang. Uy, grabe, hataw.